Dirita sa Isaiah chapter number 55. Isaiah chapter 55, magbasa ta sa bersikulo 6. Isa lang ka bersikulo karong buntag. Isaiah chapter 55 and verse number 6. The Bible says, kung naabot na mo, say amen. Ang pulong sa Diyos nagaingon, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Magbasa daw ta ninyo, tanan mga igsoon aning bersikulo 6, Isaiah chapter 55 in verse number 6. Sige? Ready? Sabay-sabay ta. Ready, begin. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. So ang mando sa Ginoo diri sa ato, pangitaon nato ang Ginoo. Ang mensahe nato karong buntag, ngano nganong pangitaon nato siya. Gisugo sa Ginoo sa mga tao, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang makit-an pa ninyo siya. So ang pangutana, ngano man. Nakasa kay balota importante ning pangitao nato ang Ginoo. Pero unsa gyoy gamot nganong pangitao nato siya. Magampo sa ta mga higala bago ta magpadayon. Let's bow our heads and close our eyes. Amahan namo nga langitnon, salamat kayo aning higayon nga imong gihatag sa amo nga sa diin kami makasimba sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoo sa mga bisita nakauban namo karon diri nagsimba ug sa mga kaigsuonan nako. Amahan panalangini ang oras karon sa pagpaminaw sa imong pulong. Nagahangyo kami Ginoong Dios nga ikaw magapuno sa amo sa imong presensya. Ginoo, nagaampo kami nga maglihok unta ka uban sa imong gahom kay naay mga tao diri Lord nang inahanglan gyud sila kahayag sa ilahang kinabuhi. Father, please move and speak to our hearts. Gamita kini nga mensahe to inspire us and to encourage us. And help me, Father, as your servant, samtang akong i-deliver o giwali ang imong pulong sa mga bisita o sa mga kaigsunan ako karon nga nadiri. Puna ako sa kaalam o sa gahom sa balaang espiritu. Amahan, wa kami mabuhat kung wala ka. Ginoong Diyos, among ginasalig nga mapataas ka Ginoo karon nga mga oras. So kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat. O pwede na ninyo maglingkod mga igsoon. So, unsa may but pasabot aning pangitaon nato ang Ginoo. Okay? Pangitaon nato ang Ginoo. Higala kung ang pulong bitaw pangitaon nato ang Ginoo, no? Dili ni nagpasabot may higala nga pangitaon lang nato ang Ginoo kay nagapastag panalangin sa iya. Kung moingon ang pulong sa Ginoo nga pangitaon nato ang Ginoo, it means to intentionally pursue a personal relationship with God. Kanang pangitaon nato ang Ginoo, kanang ang atong giapas sa atong kinabuhi, ang kanang relasyon nato nganha sa Ginoo. Mao na atong apason, mao na ang atoang tuyo mga igsoon. It means nga pangitaon nato ang Ginoo kay gusto pa nato siya maila sa atong kinabuhi. Pangitaon nato siya kay once nga maila nato siya may galad, musalig na manggudta sa Ginoo, di ba? Kung kailan na ka sa tao, confident na ka nga mubutang sa imuhang pagsalig anang tawhana. Kay kaila naman kaniya. Inguna pud na mga igalas sa Ginoo. Ang rason giinanta sa Ginoo, pangitaa ko ninyo. Kay gusto sa Ginoo kita makaila sa iya. Kay once makaila na ta sa Ginoo, musalig naman ta sa Ginoo. Mudepend naman ta sa iya. Kay ma-find out naman nato nga kanang faithful siya, kasaligan gyud siya mga igsoon. Amen? So mo na ibut pasabot, pangitaon nato siya. It is much more looking for God's blessing. It is seeking God Himself. No? Kay na may mga tao mga igala nga kung pangitaon nila ang Ginoo may igala tungod kay mangayo lang sila panalangin. Ang but pasabotan ning pangitaon nato ang Ginoo
Kay may ang gusto sa Ginoo, siya gyud ang ato ang giapas. Siya gyud ang gusto nato sa atong kinabuhi. Gusto gyud nato nga kita makaila gyud ta sa Ginoo. Kay abi niyo may gala, mas dali nimo ihatag ang imong kasing-kasing, no, diha sa tao nga kung asa nakaila na ka. Pero dili nimo basta-basta ihatag ang imong kasing-kasing sa tao nga di ka pa o wa ka pa nakaila, dili ba? So God wants us to seek Him because He wants us that we will know Him, kay gusto niya magsalig ta sa iya. You know what, many times ginasulti ni sa Ginoo sa ato nga mosalig ta sa iya sa tibok natong kasing-kasing, pero dili daghan sa mga Kristohanon karon ug sa mga tao karon nga minsalig sila sa Ginoo sa ilang tibuok nga kasing-kasing nga nasa iya. Kay balo ba mga kay wala pa gyud sila kailas sa Ginoo. Maybe nakaila sila sa Ginoo nga siya manluluwas sa ilang kalag, pero wala pa sila nakailag yun o nahibalo sa Ginoo sa uban pa nga mga kinaiya nga naa diha sa Ginoo. That's why we are urged, we are commanded by God nga magbasa gyud sa iyang pulong, because the more we read His Word and the more we listen nga sa iyang pulong, mas the more nato maila ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Abi ninyo ang tanan aduna giginapangita. Tanang tao, di ba naman kita yung mga ginapangita sa atong kinabuhi. Sadly lang mga igsoon, daghang mga tao karon nga ang ilang ginapangita permi kay kwarta lang. Kalampusan lang, kalipay lang sa ilang kinabuhi diri sa yuta o pagdawat sa uban nga mga tao kaning gitawag acceptance. But did you know ang labing bililhon nga buta nga angay natong pangitaon mao ang Ginoo. Igsoon, dasigon ta mo pangitaa gyud ninyo ang Ginoo. Kana mag-visit bitaw mi, ang ako yung ginaingon sa mga tao ba pangitaan ninyo ang Ginoo. Kay gingon man na sa Ginoo, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang makaplagan pa ninyo siya. You see, the Bible does not simply suggest that we seek God. It commands us to seek Him. Gisugo gyud ta sa Ginoo nga pangitao nato siya. So ngano man, the question is ngano man, why should we seek the Lord? Let me give you mga higala 5 things this morning. Okay, number 1, seek the Lord because He is the source of salvation. Okay, pangitaa ang Ginoo kay siya ang tinubdan sa kaluwasan. Kay balo ba mo kung kinsa ang kanang makaluwas sa atong kalag? Mao si Jesus Christ. Siya ang makaluwas sa ato gikan sa impyerno. Siya mga higala ang makapagawas sa ato gikan sa gahom sa sala. Siya ang makadala sa ato ang kalag didto sa langit. Busa pangitaan ninyo ang Ginoo kay siya ang tinubdan sa kaluwasan. Gingon sa pulong sa Dios sa Acts chapter 4 in verse number 12, nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa ato mga higala sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao, diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Wala na kunoy laing pangalan nga ilho nato aron kita maluwas may gala kundili ang pangalan lang ni Hesukristo. Si Jesus Christ ang manluluwas. Walay simbahan, walay relihiyon ni maayong buhat o bahandi nga makaluwas sa ato. Si Jesus Christ lang ang makapasaylo sa atong sala. Siya lang pod ang makahatag og kinabuhing walay katapusan sa ato. Mga higala, ang giingon sa pulong sa Dios nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kinsa man ang kalibutan? Ang mga tao. Tungod sa iyang gugma, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisag kinsa ang musalig kaniya dili na gayud malaglag apan makabaton o kinabuhing walay katapusan. Higala naa diha kay Kristo ang kaluwasan. Mo na kung wa pa nimo saligi si Kristo, pangitaas siya karon. Kung wala pa nimo nadawat si Kristo, dawatan na siya karon. Samtang buhi ka pa ug samtang makaplagan pa nimo siya.
Kay pagpatay na ang tao, di na nimo makaplagan ang manluluwas. Kay ang kamatayon, mauna na'y katapusan. Kung di nimo madawat si Kristo, sa diyang mamatay ka mga igala, kung mamatay na ka, maimperno ka. Pero kung buhi ka pa, dawato na nimo siya, diya sa imong kasing-kasing, malangit ka. Wa ko'y laing isulti sa imuha karon, kundili si Kristo lang ang makaluwas sa imong kalag. Dili ang among simbahan, dili ang pastor, dili ang imong mga maimbuhat, dili ang imong relihiyon, dili ang bisag unsa nga butang. Diri sa yuta kay giingon sa pulong sa Ginoo sa ato nga wala nay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Maulang ang pangalan ni Hesukristo. Higala kung wapa nimo abri mo kasing-kasing para kay Lord Jesus Christ, abrihin na. Dili lisod dawaton si Kristo. Himuas siya nga Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Kung gusto ka ma-secure ug ma-safety ang imong kalag gikan sa kapungot sa Dios, salig na kay Kristo karon. So kanang una, pangitao nato, nganong pangitao nato ang Ginoo? Because He is the source of salvation. Number 2, nganong pangitao nato ang Ginoo? Because He gives direction for life. Pangita ang Ginoo kay siya ang naghatag giya sa kinabuhi. Without God, paminaw mga igsoon, kita dili nato makita ang tamang dalan. No? Walay direction natong kinabuhi. Imagine na lang kung walay Ginoo. Kung walay Ginoo, nya ikaw nag-exist ka rin sa kalibutan may gala. Unsa kayo mang kinabuhi karon? Di ba? Way ayo ang atong kinabuhi basta way Ginoo ang atong kinabuhi. Higala gubot ang ato ang kinabuhi, gubot ang atong panimalay basta way Ginoo nga nagpatunga sa atong kinabuhi. Igsoon, importante na ang Ginoo sa atong kinabuhi kay siya ang makahatag tama nga direksyon sa atong kinabuhi. The Bible says kang musalig ta sa iya, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Atong basahon ni mga igala, Proverbs chapter 3 verse 5. Unya, ato aning basahon nga kaning kuan may gana, basahon nato ni nga kanang kinasing-kasing, okay? Proverbs chapter 3 verse 5, sabay-sabay ta, ready, begin. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So giingnan ta sa pulong sa Ginoo nga mosalig ta sa Ginoo uban sa ato ang tibuok nga kasing-kasing ug di ta mo sandig sa atong kaugalingon nga mga panabot. Nga naman ang tao masipyat, mapakyas, ang tao magkamali, ang tao ang tao mahigala makasala. So kung musalig ta sa atong kaugalingong panabot mahigala, maon sa man ta, masipyat ta. Ug mao na mahigala ba daw mahiwi ang dagan sa atong kinabuhi kung di nato i-acknowledge ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero kung magkatunta nga musalig sa Ginoo uban sa tibok natong kasing-kasing mahigala, matagaag maayo nga direksyon ang atuang kinabuhi. Amen. Naay problema pero malinawon. Amen? Naay mga kagubot diri sa kalibutan pero hapsay ang dalan sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, naay Ginoo nga nag-lead sa atuang. The Bible says, verse number 6, in all thy ways, sa tanan nimong mga dalan, sa tanan nimong mga dalan, bisag ka na mga plano nimo, mga gagmayng plano, mga dagkong plano, mga desisyonan nimo sa imong kinabuhi may gala, i-acknowledge gyud ang Ginoo. Ilhas siya, tawagas siya, apilas siya sa imong kinabuhi, sa imong mga plano, sa imong mga desisyonan sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, siya ang makatabang nimo unsay maayo angay nimo nga buhaton. The Bible says, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In order to avoid regret in the future, you must always acknowledge the Lord. Kaya nga naman, kung dili nato i-acknowledge ang Ginoo, later, magmahay ta. Later, makasulti ta nga ano man nga naghimo po ingon ani. Aron malikayan nato ang kanang mayunana may gala, i-acknowledge nato ang Ginoo sa tanan natong mga dalan kay siya ang makahatag giya sa atong mga dalan. Amen? So why seek the Lord? Because He gives direction for life. Without God, people will wander. Ang tao maglatagaw, ang tao malibog sa iyang kinabuhi.
malibog siya and makahuna-una siya nga walay katuyuan ang iyang kinabuhi. You know, daghang mga tao karon may ganaw-una sila nga wa sila purpose. Nagunsa man ko di sa kalibutan. May pagmamatay na lang ko kay wa man ko'y katuyuan diri. Naa, walay tao nga gimugna ang Dios nga walay katuyuan ug walay plano. Hinumdumin ninyo ni Maygala, gibuhat ta sa Ginoo. Inubanan sa iyahang maayo kayong plano ug maayong katuyuan. You are fearfully and wonderfully made. Lahi man kasauban mga igala, but you are unique, you are special in the eyes of God. Never tell yourself na wala kay purpose. Never say to yourself nga way plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. Igsoon, just acknowledge the Lord and you will find out later nga na siya'y maayo nga plano sa imong kinabuhi. Busa kung naay mga pagsulay, naay mga problema, don't give up early. Ayaw quit. Padayon lang. Kay nga naman, basig diha sa unahan, makita nimo ang iyang maayong plano sa imong kinabuhi. Nganong ginaalaw niya ang mga kalisdanan, ang mga problema, mga kasamok, mga pagsulay, nga ningabot sa imuha because naa siya ginalihok sa imong kinabuhi. You just have to trust Him. You just have to acknowledge Him. You just kneel, muluhod lang ka, muhangad sa langit, o mag-istorya sa Ginoo, and God will direct your path. Igsoon, seek the Lord because He gives direction for life. Did you know, God knows the best path for you. God knows the best path for you. Di iko na gutong katong verse bitaw nga giingon bitaw ni Job nga kuan katong though he had tried me, I shall come forth as gold. Di ba ginakanta nato na nang rejoice in the Lord, di ba no? Na sa Biblia, ang nagsulti ana si Job, I shall come forth as gold kato ng mga pulong. I believe that's Job 13, 15, 20. Tanawa ninyo, tanawa. Mga igsoon, basado ninyo ni, tanawa rabi? 23 verse 10. Sige daw. Sige, magbasa tanan. Ready? Begin. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Unya, muingon pa ka nga way purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Giyon sa Bible, siya nahibalo sa dalan nga ako ang atubang karon. Do siya misulay sa ako, inighumananing pagsulay na ako, I shall come forth as gold. Na ay mga rason, na ay mga purpose, mga igalanganong, usahay kita mag-atuma, mag-agitag ka ni mga pagsulay, mag-atubang tag mga problema, kay naay purpose ang Ginoo ana. Ang outcome na always kay maayo. You will come forth as gold. Kay balo ba mo, sa dili pa mahimong bililhon ang gold, isunog-sunugo na siya. Diba? Lutuo na siya diya sa kalayo. Ano lang katong mga hugaw, mga lapok, mga impurities, mga tanggal siya. O kang mabilin ang kato na lang, bulawan na lang. O kung mabilin na lang kato mga bulawan, mauto siya'y mahal kayo. Precious kayo o valuable kayo. O mao na ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Mo na kung naay mga things, may gala nga, di mo masabtan. Pag-ampo sa Ginoo. Pag-ampo lang. Kaya nga naman may gala, naa siya mugiya sa imuha. Amen? Acknowledge Him. Why seek the Lord? Because He gives direction for life. Basi nakadiri karong buntag, nalibog ka sa imong kinabuhi. Wa ka kay balaon sa angay ni mga buhaton. Magunsa man ko, higala paminaw. Ayaw pangutanay mo ko, magunsa man ko, naay Ginoo naghulat sa imuha. Duol sa Ginoo, pag-ampo, pag-istorya sa Ginoo, acknowledge Him. And He said, He shall direct thy path. Amen? Ikatulo, why seek the Lord? Seek the Lord because He gives strength in times of trouble. Pangita ang Ginoo kay siya nagahatag kusog sa panahon sa kalisdanan. Daghang mga butang diri sa kalibutan nga makapawala sa tong kusog. Usay mahigala kung makita nato ato ang hinigugma sa kinabuhi magdaot, mawadan tag kusog, maluyat ta, di ba? Mawadan tag kusog. Maluyat ta. Mawala tong gana sa pagampo usahay. Mawala tong gana sa pagsimba. Labi nang makita nato mahigala nga
Kaning ang atuang loved one nato kamatyonon siya. Sometimes we lose hope mga higala. Daghang mga buta makapawala sa tong kusog. Unsa pa makapawala sa tong kusog? Kanang mahubas ang atuang kwarta. Mahut ng tagkwarta, di ba? Makawalag kusog. Di ba? Ang mupuli dayon ang kanang makabalaka, mga kahadlok, mga igsoon, makapawalag kusog. Mga problema, daghag mga butang ang makapawala sa atong kusog. But remember this, God is the strength of our life. Gingon ni David, Psalms 46 verse 1. Basahon nato mga higala, Psalms 46 in verse number 1. Magbasa daw tatanan be. Ready? Begin. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. The Bible says, a very present help. Dili lang ingon, a present help. Pero gingon sa Biblia, a very present help. Very. Di ba? Kung sa eskwelahan pa na, di wala lang kay gingon mga higala, gisulat sa teacher good. Ang gisulat sa teacher very good. Amen? Wala lang gisulti sa tao si I love you, pero I love you very much. Di ba? Ingunana po ng gingon may ngala sa pulong sa Diyos. God is the very present help in trouble. Unsa man ning trouble? Mga butang nga magsamok sa imong kinabuhi, mga problema, pagsulay, kalisdanan, unsa pa na mga igsoon, na ang Dios siya ang imong refuge. Unsa man ang refuge mga igsoon? Safety. Siya imong depensa, siya imong protector, mo na refuge. Refuge is a place of safety. Protector nimo ang Dios ug siya pud ang imong kusog. Busa dasigon ta mo, no? Pag naay problema, ayaw ninyo paminawa inyong kaluyahon. No? Pangayo mo kusog sa Dios kay naa sa iya mga higala ang kusog. Kung gusto ka kusog sa imong kinabuhi, kung gusto ka nga ma-restore ang imong kadasig nimo, adto sa Ginoo. Ayaw dagan sa mga tao. Ang istoryahon nimo una, ang Dios dili ang tao. Istoryaha ang Dios kay maminaw siya sa imo. Pakitaan kanyang mga kahibulungan nga mga butang nga sukad-sukad wa pa nimo nakit-i. The Bible says Jeremiah 33 verse 3, basahon nato ang Biblia, gwapo kini igsoon. Jeremiah chapter number 33 verse number 3. Okay? Magbasa ta? Sige na be, ready? Kamo lang na magbasa be, maminaw ko sa inyo mga tingog. Ready, begin. Call and show thee great and mighty things which thou knowest not. But pasabot, i-surprise ka sa Ginoo unsa yang mabuhat sa imong kinabuhi. Basta mo na, tawag lang ka sa iya. Mga kung na'y problema, ayaw dayon ka nang maghimo ka ng mga decision nga dili bitaw, dili ka bubuton sa Ginoo. Kung maluya ka, ma-discourage ka mga higala, mawadan ka kusog, mabugnaw ka mga igsoon, hala, pagluhod. Unya, tawag sa Ginoo. Kay nagingon siya, tawagi ko ninyo, kay tubagon ta mo. Ug pakitaan ta mo mga dagko nga mga butang, nga wa ninyo mahibal-i. He will amaze you. He will surprise you. He will show you great and mighty things. Makakita kang milagro sa Ginoo mga higala. Kanang mga butang nga ginaingon nimo nga imposible, mahimo ng posible. Kaysa Dios walay imposible. Higala, seek the Lord because He gives strength in times of trouble. Pag makita nimo, ma-experience nimo ang power sa Ginoo, pag ma-experience nimo yung milagro, pag ma-experience nimo yung presensya, mabalik ang imong kusog nimo. Kaya kaning mga problema makaluya ba ni? Kaning way kwarta makaluya. Di ba? Kisa siya naluya na kay way kwarta ron. Di ba? Pero salamat sa Dios kay bisag hubas atong kwarta, ang grasya sa Ginoo di mahubas. Nagyapon siya permanente nga mag-provide sa ato ang mga panginahanglan. So kung ikaw naluya tungod sa problema o way kwarta, adto sa Ginoo na ay provision sa iya. Philippians 4:19, basahon nato ni. Sige kamo lay magbasa.
Philippians 4:19. Sige daw be, kamu magbasa. Ready? Begin. But kita ninyo na? My God. Ikaw makasulti lang kani, my God, kung anak ka sa Diyos. Kung anak ka sa Diyos, way dapat ikahadlok nimo. Way dapat ikabalaka nimo. Way dapat ikakurat nimo. Because you understand, God is in control. Gingon sa Biblia, my God shall supply. Paghurot ng imong provision, na-supply mo abot. Bisag kami sa akong pamilya may gala. No? Pila na may katuig, diri sa Santo Tomas, but wag yun mi gipasagdan sa Ginoo. Wag yun mi gisalikway sa Ginoo. Bisag wa ko'y trabaho, bisag wa ko'y negosyo, kami gipakaon sa Ginoo. May bulong man kami nanam. Di ba? Diha na ako na find out na agyud ay Ginoo. Di lang din ingon may gana nga wali-wali lang ni atong ginabuhat ti simbahan. Dili lang di may gana nga basa-basa lang ta sa impon. Dili din ingon nga Bible lang di may gana. Kaning nasulat ni tinuod ni kay naagi tinuod nga Dios. Buhi siya, dili siya patay. Karon while gasimba ta gapaminaw siya. Karon while kita na kamo na minamon sa impulong gatanaw siya sa atoa. Buhi ang Dios nga atong ginasimba karong buntag. Busa kung gibati kag kaluya, dool sa Ginoo, luhod sa iya, tawaga siya, kay mutubag siya sa imo. Tagaan kanyag kusog. Amen? 2 Corinthians chapter 12. Basahon nato ni. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sige daw be, kung gingon sa Ginoo diri sa ato, magbasa ta tanan, ready begin. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ang kanang infirmities nila, mga kaluyahon nato. Di ba usay kita ma-discourage ta tungod sa itong mga kaluyahon. Na yung mga butang gusto na ito undangon para sa Ginoo pero di na ito maundang mga higala. Pero salamat sa Diyos na yung grasya. Dagaya yung grasya. The Bible says sufficient. It means more than enough. Amen. Ihatag niya sa ta labaw pa sa tong gikinahanglan. Mao na may gala bisan nakita yung mga kaluyahon, nakita yung mga ginatubang nga mga problema o kasakit may gala. Pwede ta makalahutay kay dagaya ang grasya sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Mao ni maghatag kusog nato. Kay balo ba mo kaning ginagamit nato karon nga kusog, grasya man ni sa Dios. Ikaw nga na ginabati karon, unya nakasimba ka, grasya na sa Dios. Nabuhi ta tungod sa grasya sa Dios. Higala, magpasalamat ta. Kay naay kusog permi available para sa ato. Busa, ang akong i-challenge sa inyo ha. Kay nasinati naman ninyo ang kusog sa Ginoo. Kada panahon nga namay atubangon nga mga problema, duol mo diretso sa Ginoo. Kay siya ang kusog sa inyong kinabuhi. Amen? Psalm 27, palihog, verse number 1. Sige daw, be, magbasa daw mo, be. Ready? Psalm 27, verse number 1. Kani mga naluya diri. Naluya kay nagkasakit ang imuhang igsoon, no imong mama, imong papa. Naluya kay hapit na mahurot ang kwarta. Unya, nagkaduol na ang mga bayronon ninyo. Unya, patong-patong pag yun ang mga bayronon. Unya, diigo ang inyuhang pangbayad ninyo. Naluya ka. Naluya ka kay naamoy family problem. Naluya ka kay naay naglutos sa inyuha. Kani ang bersikulo para sa imuha. Sama ni David. Panahon nga siya gipalibutan og mga problema kasamok, gi-declare ni David sa iyang kinabuhi. Unsa man. Basahan na to, ready begin. The Lord is my and my. Whom shall I fear? The Lord, of whom shall I be afraid? Ang Ginoo ang kusog sa akong kinabuhi. Mara pag nakay tubangon nga gulayat sa imong kinabuhi, ingay mo kagalingon, ang Ginoo ang kusog sa akong kinabuhi. Kinsay nakapatay kay gulayat? Ang nagsulat ani si David. Higala, why higanti nga mas dako kaysa sa Ginoo.
Our God is bigger than our giants. Busa, kung ikaw makaatubag higante sa imong kinabuhi, unya maluya ka, mawad-an ka kusog, declare in your life, the Lord is the strength of my life. Amen? Kanay katuloy. Ikaupat, second to the last point na to. Nganong pangitao na to ang Ginoo? Seek the Lord because time is limited. Amen? Oh, kani akong gisulti may gala kagahapon sa mga tao nga mong gibisitahan, brad. Pangita ang Ginoo kay ang atong panahon diri sa yuta hamubo lang. Lumalabay ra ta diri. Giyon sa pulong sa Dios kita sama lang sa mga anino nga ning labay lang. Higsoon dili ta dapat magsayang sa atuang oras. Kaya ang oras may tanong nga atong gisayangan di na nato mabalik. Kung kita gitagag oportunidad sa Ginoo nga pangitao nato siya, makaplagan nato siya, karon nato na buhaton. Di nato paunya-unyaon, di nato paugma-ugmaan. Kay way giingon ang Ginoo nga napay ugma sa atong kinabuhi. Jeremiah 29 verse 13 basahon nato ay dili day. James chapter 4 verse 14 di ay. James chapter 4 verse 14. Gingon sa pulong sa Dios diri magbasa ta ninyo tanan. Ready? Begin. Whereas ye know not what shall be. Parayon, for what is it is that kita ninyo na mga igsoon. Ang ato kunong mga adlaw diri sa yuta may gala sama lang sa aso nga makita siya kadiyot apan sa tiod-tiod mawala siya. Higala paminaw, moabot ang adlaw, ikaw ako mawala na din sa kalibutan. Ang makita na lang sa mga tao sa tuwa, ang memory na lang. No, ang mahinumduman nila sa tuwa, ang memorya na lang. No, once akong life, no, na met na ko ni si Emerson Giwan. Kauban ako ni siya simba. Init kay ni siya mga lagad sa Ginoo. Maayo ni siya nga Kristohanon, pero karon wala na siya diri sa kalibutan. Moabot ang panahon may gala nga kita mahimo na lang tang history o story sa mga tao. Mo na importante nga samtang napatay oras pangitao nato ang Ginoo because life is short and tomorrow is never guaranteed. Wala tagiingnan sa Ginoo napatay ugma. No, walay kasiguraduhan. Today is a day to seek God. Kani ako encourage sa inyo mga young people, mga hamtong na, mga minyo, mga idadidaran nga nadiri, pangitao na nato ang Dios. Pangitao na nato siya kay hapit na ang katapusan ug hapit na pud takwaon sa Ginoo. Pastor, simba ko palayo, walay simba ko palayo mga higala. Realidad na sa kinabuhi nga mubura tong kinabuhi di sa yuta o dili ta magdugay diri sa kalibutan. Kung naay panahon nga pangitao na tong Ginoo, ilho na to siya karon na nga panahon. Kita mo daghang mga tao na nangamatay. Mutanaw lang mo sa Facebook, kada adlaw walay mga reels, walay mga posts nga way tao nga di mamatay. Naay mamatay kada adlaw. According sa statistics, every day, there are more than 100,000 katao mamatay adlaw-adlaw. 100,000 kada adlaw. Bisag karong orasa naanay mga tao namatay. Salamat sa Ginoo kay dili pa kita ang natungnan sa kamatayon. Dili pa nato oras karon. So pwede pa ta magsimba sa Ginoo, pwede pa ta magpagamit sa Ginoo, pwede pa ta mangalagad sa Ginoo. Kutob nga buhi ta mga igala, no? Kinahanglan magpaduol gyud ta sa Ginoo permi. Kay di nato mahibalan ang atong adlaw ug oras. Amen. Seek the Lord because time is limited. Karon maong adlaw sa pagpangita sa Ginoo. Na yung mga uban ng matamagala, kwarta lang nilang ginapangita. Namatay na lang sila. Wagid sila nakakaplag sa Ginoo. Asa sila karon nasa impyerno. Igsoon paminaw, ang atong kinabuhi di sa yuta, dili lang ni siya mahitungod sa pagpangita og kwarta. Dili lang ni siya mahitungod sa karang survival. Hello. Na yung mga tamagala nga, ang ilahang gipurpose sa ilang kinabuhi diri sa yuta may gala is survival. No, dili ka na ang design sa kinabuhi may gala.
life is designed to be enjoyed with God by seeking Him and knowing Him. The more nimo mailang Ginoo, my God, dira sa imong kinabuhi, the more nimo ma-enjoy ang imong kinabuhi. O kana nga enjoyment, mapadayo na hangto dito sa langit. Psalms chapter 16 verse 11 palihog, basahon nato ang Bible. The Bible says, my God, gusto tag kalipay nga magpadayon, mao ni, Thou will show me the path of life. Ipakita, kay ikaw mipakita sa ako sa dalan sa kinabuhi. Tanawang giyo sa Bible, in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Asa may gala ang kakalipay nga way katapusan, naa sa Ginoo. In thy presence is fullness of joy. Psalm chapter 23 verse number 6. Basahon na tong Bible. Psalms 23 verse number 6. Okay? Magbasa na tayo ni mga igala. Ready? Ready? Begin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Asa ang kaayo kaluoy may igala magsunod sa ato, no? All the days sa atong kinabuhi naa diha sa Ginoo. Asa maning balay sa Ginoo? Sa langit. Igsoon, ang kalibutan dili ni mao ato ang final nga puloy-anan. Amen. Temporaryo lang ta nga naa diri sa kalibutan. Mura ra taga bakasyon diri sa kalibutan. Mura ra taga bisita sa usa ka lugar may gala diri sa kalibutan. But one of these days, someday mga igala, biyaan nato ning lugaran ni ug mupuyo ta dito sa eternidad. Salamat sa Dios kung ikaw naa na kay Kristo, kay sa langit ka magpadayon sa imuhang kinabuhi. Amen. Mao nay pasalamatan nato. Pero ikaw nga wa pa kaila Ginoo, pangitaan na gyud ang Ginoo karon samtang nakapay oras. Ikalimaw ang katapusan. Nganong pangitaon nato ang Ginoo? Number 1, let's review. Sige na ba, why should we seek the Lord? Number 1, seek the Lord because He is the... Okay, tanan-tanan, kusgay yung mga tingog ha, kusgay yung mga tingog. Sige, why should we seek the Lord? Because He gives unsa? Sa life. Direction for life. Okay? Klaruhan niyo pagbasa. Sige? Sige. Okay. Point number 3. Why should we seek the Lord? Seek the Lord because He gives. Amen. Number 4. Why should we seek the Lord? Seek the Lord because time is. Number 5 ang katapusan. Seek the Lord because He, unsa? Deserves our whole heart. Amen. Angayan ba ang Dios sa ato ang tibuok nga kasing-kasing? Angayan ba nato siya tagaan sa tuwang kasing-kasing? Nagingon ang Ginoo, my son, give me thine heart. Why? Kay ang atong kasing-kasing iyan ni sa Dios. Siya ang nagbuhat ani. Gingon sa Biblia, Jeremiah 29 verse 13 manghigala. The Bible says, Jeremiah 29 verse 13. Magbasa ta ni tanan. Sabay-sabay ta. Ready? Sabay-sabay. Jeremiah 29:13. Ready, begin. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Amen. So mailaday nato ang Ginoo, makaplaga nato siya when we shall search for Him with all our heart. Mo na may gala kanina ba dong kanang ilon bitaw nato ang Ginoo sa atong kinabuhi dapat inubanan din siya pagpaningkamot pud pagkugi. So pag naay opportunity ihatag Ginoo sa gusto sa Ginoo sa mga ihatag nato kanang ihatag nato ang tong best nato. Pwede magsimba ta ba no? Magsimba kita may gala, wag kita ilaing focus na ang ato lang yung pagsimba sa Ginoo. Di na tutugutan nga madisturbo ta sa to pagsimba, di na tutugutan may gala ang kanilang mga gadget, ang mga tao musamok sa ato sa pagsimba sa Ginoo because we want to know God. We want to know Him personally. Mo na may gala, when we worship Him, we will search Him with all our heart. Mo na kung magsimba ta, pagkanta mo kanta ko, pagampo mo ampo ko, pag naiwali maminaw ko, di ko mag-cellphone, di ko magtabi, di ko magdula, di ko magtanaw basketball. While gawali sa pulong sa Ginoo. Because I want to know Him. I want to find God. Amen? Kay balo mo, once mailan ninyo ang Ginoo,
makakaton ka og hatag taas nga pagtahod sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Ngano man, ma-realize man nimo, wow, ingon ani di ay kagamhanan ang Dios. Ingon ani di siya kadako. Angayan nako siya tahuron. Daghang mga tao karon way respeto sa Dios. Higala, when you search Him with all your heart, you will learn to respect Him in your life. Man ako mag-pray, mag-ampo jud ka. Kung tudluan ta o walihan ta sa pulong sa Dios, maminaw gyud ta. Dili ta magtabi sa tong katapad. Dili ta mag-abri sa to ang messenger o niya mag-chat-chat sa to ang ka-chatmate dira. Time pa sa ahani ha kay kuan sa. Ha? Di natutugutan nga masamok ta sa to ang pagsimba sa Ginoo. Kay ang Yawa gusto siya mo samok, kay dili gusto ang Yawa nga kita makaila sa Dios. Una di ta magpadala ni mga kuan mahila mga disturbances. Kung kanang imong cellphone gamiton sa Yawa, hala ibili na lang ng cellphone nimo dito sa inyong balay. Pastor, kung kawaton, kabubuton sa Ginoo na. Tinuod, kay aron di na ka mashamok. Malay nimo basin ka ng gikawat nimo nga cellphone, ilisa na sa Ginoo iPhone. Di ba? Oh. Bata kay balo sa purpose sa Ginoo, but there's always a reason. Because He wants us to know Him. Gusto man gud sa Ginoo gala ma-close ka sa iya. Di ba parents gusto nato nga ang atong mga anak mas masuod sila sa ato. Di ba dili ta gusto nga ang atong anak mas masuod sila sa laing tao. Gusto nato kung anak nato ma-close sila sa ato. Sa ato sila muduol. Sa ato sila, di ba no? Ganahan taan na. Pero kung dito sila muduol, silang mga barkada, silang auntie, silang uncle, silang lola, silang lolo, kita sa maginang batiun tagkasilos biya pod. Yan yung anak na ko mas close siya sa akong lulag lulong. Dili siya close ako man ang iyang amahan. Ako man ang iyang mama. Pero masuod akong anak dito. Higala ang kinahanglan dira banaw paminaw time. Amen. Muhatag gyud tag panahon sa atong relasyon sa Ginoo may gala gusto pud sa Dios masuod ta saya pero dapat muhatag gyud tag time permi sa Ginoo. Amen? I hope nakasabot ta sa pulong sa Diyos mga igala. When we seek Him sincerely, nagsaad siya that we will find Him. So conclusion na ta. Conclusion na ta. Why should we seek the Lord? Tanawan niyo, because He alone saves us. Siya lang ang makaluwas. Amen? Unsang ikaduha? Because He, unsa? Directs our lives. Siya lang ang nagiya sa atong kinabuhi. Dili taon ang Dios. Amen? Ikatulo, because He, unsay sunod? He strengthens us in trouble. Di ba pag masinati nimo ang kalinaw sa Ginoo, bisag naay trouble may gala, di ba makabaton kag kusog? Di ba? Pero kung walay tabang nga nakita nimo gikan sa Dios, dadawat gikan sa maluya ka. But once you learn to trust Him because you know Him already, na kay kalinaw even in the midst of storm. Sunod, why should we seek the Lord? Because He, asa na ta? Point 3. Because, number 4, our time is short. Bubura atong panahon. And last but not the least, why should we seek the Lord? Because He deserves our wholehearted devotion. Angay siyang pangitaon, hugigugmaon sa tibuok natong kasing-kasing. Amen? Pilian ninyo. Choose to love God with all your heart. Kay balo ba mo ang paghigugma kay pili ni siya? Choice. Unta pilion nimo that you will love God with all your heart. Amen?
Igsoon, sultian ta mo. Don't spend your life seeking everything except the one who matters most. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Nasa there? Tanawa. Ayaw usiki ang imong kinabuhi sa pagpangita sa tanang butang gawas sa usa nga labing importante. Kinsa man ang kining usa nga labing importante? Yes, ang Ginoo. Seek the Lord while He may be found. Seek Him while you still have breath. Pangita siya samtang naapa kay gininhawa. Pangita ang Ginoo samtang makita pa siya og samtang buhi pa ka. Iduko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Close your eyes and bow your heads. I hope nadawat ninyo ang pulong sa Ginoo karong buntag. Giingnan ta sa Ginoo, pangita ako. Higsoon, mando na, dili na suggestion. Nganong pangitao nato siya, kay siya ang tinubdan sa kaluwasan. Basin aniya ka din hikaron og di ka paluwas. Andam si Kristo, naa siya, muluwas sa imuha karong buntag. Mag-pray sa tamahan na mga langit noon. Salamat sa mensahe. Amahan, iruga ang invitation karon o istoryahang mga kasing-kasing. Ikaw na sayod sa mga panginahanglan sa mga tao diha sa ilang spiritual nga kinabuhi. Amahan, ihatag sa ila ang ilang gikinahanglan sa ilang kalag. Kay ikaw, Ginoo, ang tinubdan sa among kinabuhi. Panalangin kini nga invitation o kini amahan akong ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Karong buntag mga higala, basin na kinahanglan kag kaluwasan sa imuhang kalag, ang akong itambag sa imo, pangitaa si Kristo. Kay wa nay laing makadala sa imong kalag sa langit kundi siya lang. Wa nay laing makaluwas sa imong kalag gikan sa impyerno kundi siya lang. Basin ang uban ninyo diri nalibog o nasamok ka diha sa imong kinabuhi, ang akong itambag sa imo, pangitaa ang Ginoo, kay siya lang ang makahatag og direksyon o giya sa imong kinabuhi. Giingnan ta sa pulong sa Dios, trust in the Lord with all thine heart and